Hello guys, good morning, good morning. Maggagawa po tayo ng suman. Suman na kamuting kahoy. So, una po ang gawin natin ay balatan po natin yung kamuting kahoy. At yayarin, ito po ay 3 kilo po yung aking binalatan. At niyad-yad, meron po tayong yadyaran. So, nilagyan ko po ito ng nayad-yad na po, pinigaan ng konti. Huwag masyadong pigang-piga kasi matigas po yung kamote. Konti lang po yung pagpiga mo. Huwag mo maubusin yung katas niya. Ngayon, nilagyan ko po siya ng isang kinayod na murang nyug. Yung palang nituan ba? Hindi siya gulang. Tapos, nilagyan ko pa siya, sa 3 kilong kamuting kahoy, nilagyan ko po siya ng kalahating kilong asukal. So, ayan, kailangan haluin po natin yung ating yinadyad na kamuting kahoy para po sa ating suman. So, yan, kailangan po ma-mix natin ng maayos yan para mahalo po yung sugar. So then, ang sunod po natin gawin ay kailangan yung dahon ng saging, kuha po tayo, tapos iinit po natin sa apoy para po yung madarang yung dahon ng saging para hindi po siya mapunit. So kunin po natin siya ng mga 1 dangkal ang lapad. Ayan. Tapos kailangan pantayin natin. Pantayin natin yun sa dulo ng saging, tapos ikat natin yung puno para maging pantay. So ayan. Yan po ang ginagawa ko. Diba? Kinat po yung sumusobrang dahon para maging pantay po sila. Tapos mamaya yan po yung gagamitin natin sa pagbalot ng suman. Ayan po. Ayan po si Ate Tina. Sinisiguro talaga niyang pantay yung dahon. Medyo matagal ko rin po itong ginawa, yung mabot siguro ito ng 1 oras at kalahati yung panggawa ko ng suman. Medyo matagal yung pagyadyad kasi nga matigas. Kailangan mo tiyagaan lang para makagawa ka ng isang kakanin. Okay, kaya ko yan kinuha yung mga laman dahil tag-init na. Nasisira pala kapag na tag-init na yung mga laman ng kamuting kahoy. So, napag-isipan ko siyang kunin at nag-decide ako na magsuman kasi marami. So, ayan, tiyagaan ko siya para makatikim naman ng suman. Matagal na kasi hindi ako nakakakain ng kamuting kahoy na suman. So, talagang ginusto ko na maggawa ng suman. Total, marami namang dahon ng saging, kukuha ka lang. So, diba? Naprobitsuhan na rin yung mga tanim tanim namin ni pepperoni. So, yan. Nag-i-enjoy na akong maggawa ng suman para makatikim ng pinagpaguran. So, diba? Ang sarap ng sarili mong tanim, tapos makaani ka rin. So, diba? Sarap ng feeling na nakakakain ka ng sarili mong tanim. So, medyo masaya sa puso, diba? So, ayan guys. Minsan, pag namimiss mo na rin yung mga kakanin, pwede ka rin gumawa, diba? Pag may sarili kang tanim. Ayan na. O kahit papaano
nakagawa din tayo ng suman. So, yan ay pag nilagay mo na sa isang malaking kaldero, lagyan mo siya ng 1 litrong tubig. Then, pakuluin mo siya ng 1 hour. So, para maluto. Tapos, syempre, try mo rin buksan yung isa para ma-taste mo kung luto na ba o hindi. So, kaya maraming sabaw para hindi siya masunog, di ba? Okay lang yan kahit damihan mo ang sabaw. Hindi naman siya hindi siya malalata. So, ibang may balot kasi. Ayan guys, malapit na. Katapos na tayo mag-prepare ng mga dahon. So, nag-umpisa na tayong magbalot. Ayan guys, ganyan lang po ang paggawa ng suman. Sa isang kutsarang malaki, isang dakot mo lang. Tas ayan, depende po sa gaano kalaki yung gagawin mo. So, ang nagawa ko po iyan ay mga 50 pieces sa 3 kilong 3 kilong kamuting kahoy. Tas syempre hinaluan ko pa ng nyug, kaya medyo dumami. So, nakagawa ako ng 50 pieces. Kaya kasyang-kasya sa malaking kaldero. Tapos niluto ko siya sa kahoy kasi yun naman ang lutuan namin dito. So ayan guys, malapit na rin tayo matapos magbalot at maisalang na natin yung ating suman. Salamat sa panonood nyo mga kaibigan. Sana po patuloy nyo pong suportahan na kayong channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman po. Then, paki-like and share. Then, pindutin na rin po ninyo yung bell button all para at updated po kayo sa aking mga ina-upload. Salamat po. Thank you so much. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Salamat po. Thank you so much. Ayan.